Kabanata 841. Katarungan para sa pamilya Yoder. Ang pamilya Hansen ay isa sa 4 na dakilang angkan ng East Province. Maaari silang kumapit sa pamilya Hansen sa pamamagitan ni Sofia Zoneta. Ito ay mas matipid kaysa sa pag-iwas sa pamilya ng Lo. Si Caspian Zoneta, ang elder ng pamilya Zoneta, ay hindi man lang tinalakay ang bagay kay Callahan o Sofia bago direktang ihandog si Sofia hanggang sa pamilya Hansen. Bagamat nabalisa si Callahan Zonete para sa kanyang anak, wala siyang magagawa pagdating sa higit na kabutihan ng pamilya. Si Sofia mismo ay nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado, ngunit wala siyang pagpipilian. Dati niyang naisip na tumakas para takasan ang pamilya Zoneta, ngunit nabigo siya sa ilang mga pagkakataon at sa huli ay ikinulong ng pamilya. Kasunod ng mga insidente, naglabas ng matibay na utos si Caspian. Kung si Sofia ay maglakas loob na tumakas, gagawin nila ang kanyang ama na magbayad para dito. Hindi nangahas si Sofia na tumakas para protektahan ang kanyang ama. Sa tuwing naiisip ni Sofia ang kanyang malungkot na kinabukasan, pakiramdam niya ay parang sinasaksak siya ng kutsilyo sa kanyang puso. Ito ay totoo lalo na pagkatapos na makipagkita kay Tear Summers ngayon. Mas matindi niyang nararamdaman ang sakit sa puso at kawalan ng pag-asa. Pumunta ka ngayon kay Tear Summers, hindi ba, Sofia Zonete? I heard Sebastian Lo mention that Tear Summers was your junior high school classmate and is the abandoned son of the Summers family, right? Napakasama ng reputasyon ng Lo family sa Japan dahil si Tear Summers ang nasa likod nito, di ba? Sofia Zonete, sinusubukan mo bang pilitin ang pamilya natin sa dagat ng apoy? How dare you associate yourself with a wastrel like Tear Summers? Kalimutan mo na kung papayagan ka ng pamilya Hansen o hindi. Alam mo ba kung ang Summers family ng Ormer? Inaasahan ito ng lungsod, kahit na ang puwersang kasing lakas ng 10 pamilya ng Zonete ay hindi sapat para patahimikin sila. Malamig na tinitigan ni Callum Zonete si Sofia. Gustong-gusto niyang sampelan si Sofia para sa private meeting nila ni Tear. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang pakikitungo ko, Callum Zonete. What? Sino ka? Si Caspian Zonete, na tumabi, ay sinampal si Sofia sa kanyang mukha. Tama si Callum. Sinusubukan mo bang pilitin ang pamilya natin sa dagat ng apoy? Malamig na tinitigan ni Caspian si Callahan. Watch your daughter, Callahan. If she dares to fool around again, kailangan mo akong sagutin. Sa sinabi nito, si Caspian at galit na umalis na si Callum ay nakasunod. Sa pag-alis nila, sinadya ni Callum na umakyat sa Caspian upang tulungan siya. Lolo, huwag kang magalit. Ingatan mo ang iyong sarili. Kung maglakas loob na muli si Sofia na kumilos ng walang ingat, maaari mong kunin ang posisyon ni Tito bilang pinuno ng bahay. Nang makita ang tahasang pagtatangka ni Callum sa pagsamba, naikuyom ni Sofia ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ideya ni Callum na itulak si Sofia kay Eric Hansen. Hindi lang niya gustong yakapin ang mga mabibigat na hita ng pamilya Hansen, ngunit matagal na rin niyang pinagnanasaan ang posisyon ng ulo ng pamilya Zonete. Pagdating ng oras, kapag ikinasal na si Sofia, gagamitin niya ang lahat ng paraan para makipagsapalaran laban kay Callahan at pagkatapos ay hikayatin ang matanda na muling piliin ang ulo ng pamilya sa pamamagitan ng pabor sa kanya. Ngayon, kabilang sa ikatlong henerasyon ng pamilya Zonete, pinakapabore ni Caspian si Callum. Nang dumating ang oras, nagkaroon siya ng napakagandang pagkakataon na maging bagong pinuno ng pamilya Zonete. Tay, hindi naman sanay na ganito si Lolo. Lumingon si Sofia at tumingin kay Callahan na galit na galit. Bakit nagbago kayong lahat? Kayo ba ay isinisugol ang aking kaligayahan? Walang magawang tumabi si Callahan. Wala siyang magawa. Ang pamilya Zonete ay anino na ng dati nitong sarili. Kailangan nila si Sofia para palakasin ang sarili nila. Kahit na siya, bilang isang ama, ay nag-aatubili at alam na hindi mahalaga kung ito ay Sebastian Lo o Eric Hansen, si Sofia ay hindi kailanman tunay na ikakasal sa kanilang mga pamilya. Wala siyang paraan para pigilan ito dahil hindi niya kayang panoorin ang ilang dekada ng pundasyon ng pamilya Zonete na naging abo. Magpahinga ka na. Walang lakas na ikinaway ni Callahan ang kanyang kamay kaya paano kung siya ang pinuno ng pamilya Zonete? Hindi man lang niya masiguro ang kaligayahan ng sarili niyang anak. Tatay. Stop. Punta ka na lang sa kwarto mo. No choice si Sofia kundi bumalik sa kwarto niya. Umupo siya sa harap ng dressing table at humarap sa kanyang refleksyon habang inaalala ang masasayang sandali kanina at walang tigil na humahagulgol.
Kasabay nito, kakabalik lang ni Tear Summer sa Six Doors. Hinanap agad siya ni Chae Seung-wind. Ano ba? Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Tear habang binibigyan niya si Chae Seung-wind na nasa state of disheveled urgency ng isang beses. Sumagot si Chae Seung-wind, Gate Master, Eagleman na napilayan mo sa Hungry Puppet ay nagising kaninang hapon. Ngunit nagpatiwakal siya di nagtagal pagkatapos niyang magising. Nagpakamatay. Nauutol ang puso ni Tear sa balita. Nagpatuloy si Chae Seung-wind, espesipiko mong inutusan kami na bantayan si Eagleman dahil gusto mong makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa pamilya Hansen mula sa kanya. Ginawa namin ang sinabi mo at binantayan siya. Pero wala man lang kaming oras na tanungin siya ng kahit ano pagkatapos niyang magising bago siya magpakamatay. Sa puntong ito, ang tono ni Chae Seung-wind ay napuno ng kahihiyan. Paumanhin, Gate Master. Hindi namin ginagawa ng maayos ang aming trabaho at nabigo kaming bantayan ang Eagleman. Taglit na nag-isip si Tear at saka nagsimulang tumawa. Hindi mo kasalanan. Mukhang minamaliit ko ang kanilang debosyon sa pamilya Hansen. Ang dahilan kung bakit pipiliin ni Eagleman na magpakamatay ay tiyak na natatakot siya na pahirapan natin siya para kumuha ng pag-amin. Posible naman. Tumanggo si Chae Seung-wind. Kung tutuusin, ang lalaking ito ay nagtatangkang pumatay sa isang Gate Master. Kung tatanungin natin ang tungkol sa kanyang mga koneksyon sa pamilya Hansen, tiyak na magdudulot ito ng gulo para sa kanila. Hehe. Umisi si Tear. Ang pamilya Hansen ay nasa mainit na tubig pa rin kahit na nagpakamatay si Eagleman. Dumilim ang mukha ni Tear at naging malungkot. Tumago sa kanyang katawan ang makapal na layuning pumatay. Napasinghap ng mariin si Chae Seung-wind na nasa tabi niya. Gate Master, susunod ka bang sasakay sa pamilya Hansen? Tumanggo si Tear. Hindi lang ang pamilyang Hansen kundi ang apat na dakilang angkan. Chae Seung-wind, nabanggit ko na sa iyo na kaibigan ko si Young Master Isaiah Yoder ng pamilya Yoder, oo. Narinig ko, ngunit hindi mo gaanong sinabi, sagot ni Chae Seung-wind. Sinabi ni Tear, kung gayon, sasabihin ko sa iyo kung anong uri ng relasyon ang mayroon ako kay Isaiah Yoder. Marahil ay dahil bumisita sila ni Sofia Zonete sa dati nilang lugar ngayon kaya napukaw ang mga alaala ni Tear. Tabik si Tear na makipag-usap sa isang tao tungkol sa kanyang nakaraan. Tinuring niyang kaibigan si Chae Seung-wind, kaya pinagkatiwalaan niya ito bilang isang tiwala. Kaya naman, ikinwento ni Tear ang nakaraan nila ni Isaiah sa Chae Seung-wind. Nang matapos ay nakakuyom ang magkabilang kamay ni Tear. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Kaya pumunta ako sa Hilaga, Chae Seung-wind. Nandito ako hindi lamang para reformahin ang Six Doors. Ang pangunahing dahilan ko para narito ay dahil gusto kong gamitin ang Six Doors para harapin ang apat na dakilang angkan. Gusto kong bayaran nila ang kanilang madugong utang at magbibigay ng hustisya sa pamilya Yoder. Kabanata 842. Bisitahin ang pamilya Hansen na may kabaong. Natahimik sandali si Chae Seung-wind. Sa wakas, ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabing, Gate Master, nararamdaman kita. Ngunit, ang pamilya Yoder ay nalipol halos 2 taon na ang nakalilipas. Noon, ang Six Doors ay nasa ilalim ng Bobby Left at ang kanyang mga tauhan. Kasabwat nila ang apat na dakilang mga angkan at pinagtakpan ang insidente. Malamig na bumantong hininga si Tear Summer, kung ang pamilyang Yoder ay nag-iisa, sa anong batayan ang apat na angkan ay nilustay ang kanilang mga ari-arian. Bakit lahat ng 33 miyembro ng pamilya Yoder ay sunod-sunod na tumalon mula sa bubong? Sino ang maniniwala na walang anumang bagay tungkol doon? Sinabi ni Chae Seung-wind, alam ng buong East Province na ang pagpuksa sa pamilya Yoder ay hindi kapani-paniwala, ngunit kung gayon ano? Walang ebidensya na magpapatunay nito. Gate Master, mahirap buksan muli ang malamig na kaso ng kanilang pagkalipol. Unang-una, wala tayong mahanap na matibay na dahilan para buksan muli ang kaso. Tapos na ang kaso noon. Kung gusto mong buksang muli ang kaso ng puwersahan, magiging mahirap na makahanap ng ebidensya ng pag-uusig sa pamilya Yoder ng apat na angkan. Patay na ang lahat ng miyembro ng pamilya Yoder. Maging ang mga tagapaglingkod ng pamilya ay sunod-sunod na nawala. Ngayong wala na ang pamilya, kanino mo hahanapin ang hustisya? May punto nga ang Chae Seung-wind, pero bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay isang saksak sa puso ni Tear. Siya ay ganap na tama. Wala na ang pamilya Yoder. Sino ang sinisikap niyang tulungan upang ipaglaban ang hustisya? Buhay pa ang kapatid ko. I am sure of it, sabi ni Tear.
Tumango si Chae Seung-win at huminto sa sasabihin dahil hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Utos ni Tyr, Chae Seung-win, hanapan mo ako. Hanapin mo ang ebidensya kung saan ang apat na dakilang angkan ay sama-samang nagtaksil sa pamilya Yoder at pinag-usig sila noon. Isa pa, hanapin mo ang kanyang kinaroroonan para sa akin, hanapin ang aking kapatid na si Isaiah Yoder. Oo, Gate Master. Bagamat naramdaman ni Chae Seung-win na medyo delusional ang desisyon ni Tyr, hindi siya naglakas loob na suwiin ang kanyang utos. Gate Master, paano natin lulutasin ang problema ni Eagleman? Itapon ko siya sa crematorium. Umiling si Tyr at sinabing, walang dod ang kailangan nating ibalik siya sa pamilya Hansen. Maghanda ka ng kabaong para sa akin. Bukas sasama ka sa akin para bisitahin ang pamilya Hansen. Oo, Gate Master. Kinaumagahan, naghanda si Chae Seung-win ng kabaong para sa Eagleman gaya ng bilin ni Tyr. Pagkatapos, ipinadala niya ang kabaong sa pamilya Hansen. Samantala, si Denton Hansen, ang ulo ng pamilya Hansen, ay bumalik mula sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga at nag-aalmusal sa loob ng silid kainan ng villa. Sa sandaling ito, ang security guard, na inatas ang mag-guard sa pasukan ng villa, ay sumugod sa silid. Nako, guro. Anong problema? Anong meron sa gulat? Nakakunot ang noo ni Denton habang tinitignan kung gaano kapanik ang security guard. Master, may dumating na grupo ng mga tao sa villa. Galing daw sila sa 6 doors. 6 na pintuan. Tikas na nanginig ang katawan ni Denton nang marinig ang mga salitang iyon. Sa ngayon, si Denton at ang iba pa ay umiiwas sa 6 doors na parang bawal. Kung tutuusin, medyo kaguluhan ang mga sunod-sunod na kaganapan na dulot ng departamento nitong mga nakaraang araw. Sa loob lamang ng ilang araw, natalo ng bagong Gate Master of 6 Doors ang orihinal na makapangyarihang Bobby at ang kanyang tao sa loob ng departamento. Inaresto rin niya ang Underground Emperor Hyokwad. Kahit paano tingnan ito ng isa, ang bagong pinuno ng departamento ay isang kahangahangang tao. Bago ito, nang magpasya si Bobby at ang kanyang lalaki na kitilin ang buhay ni Tyr, hinanap nila ang pamilya Hansen upang hiramin ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi pa bumabalik si Eagleman hanggang ngayon. Sa kabuuan, nabigla si Denton. Ang araw na ito ay dumating, pagkatapos ng lahat. Sino ang galing sa 6 doors? Tanong ni Denton. Sumagot ang gwardya, hindi pamilyar ang namumuno sa grupo, ngunit sinusundan siya ng Chae Seung-win at Zillian. Chae Seung-win at Zillian ang kasama niya. Sino pa kaya ang leader? Napasinghap si Denton ng malamig na hangin. Bago dumating ang bagong Gate Master of 6 Doors para manungkulan, kinatawan ng Chae Seung-win at Zillian ang pinakamataas na ranggo na opisyal ng 6 Doors sa Hilaga. Pero ngayon, sinusundan nila ang lalaki. Pagkatapos, mayroon lamang isang paliwanag. Ang taong narito upang makita siya ay ang bagong Gate Master ng 6 Door, Tyr Summers. Kasunod ni Tyr sina Chae Seung-win at Zillian sa pagpasok nila sa villa. Sa likod nila ay 4 na malalakas na ahente mula sa departamento. May bitbit silang kabaong sa kanilang mga balikat. Masyadong mabigat ang kabaong para bitbitin. Nag-aalala ako na hindi na kaya ng lalaki ko ang bigat. Kaya't kinailangan kong tumalon sa villa. Huwag po kayong magalit sa akin, Mr. Hansen. Pagkapasok nila sa kwarto ay biglang lumakas ang boses ni Tyr. My name is Tyr. I'm sure you have heard of my name. Nang makita ni Denton ang kanyang bisita na talagang may bitbit na kabaong papasok sa kanyang bahay, namutla ang ekspresyon ng mukha ni Denton at ng security guard na kakapasok lang para ipaalam sa kanya ang pagdating ni Tyr. Walang dahilan na basta-basta magdadala ng kabaong para bisitahin ang isang tao sa kanilang bahay. Malinaw na nandito ang 6 Doors para pumili ng laban. Si Denton ay may konsensya. Alam niya ang layunin ng pagdalaw ni Tyr, kaya naman, kahit na puno ng galit ang kanyang puso, hindi siya naglakas loob na humagulgol. Denton Hansen, nakakatuwang makilala si Master Tyr. Halatang pinipilit ni Tyr si Denton sa isang sulok pero kailangan pa rin niyang ngumiti. Siguradong naghihirap si Denton sa kaibuturan. Tumawa si Tyr at sinabing, masyado kang mabait. Pagkatapos ay ikinawi niya ang kanyang kamay at sinenyasan ng 4 na lalaki sa kanyang likuran na ibaba ang kabaong. Medyo mabigat. Pumagsak ang kabaong sa lupa nang may kalabog na tila nabasag ng bigat ang tiles. Patawarin mo ako sa abala, Mr. Hansen. It's just that it's quite creepy not to put a dead body within a coffin. Therefore, I specifically had someone select a coffin for the occasion.
Sabi ni Tyr na may nagbukas ng kabaong. Si Eagleman, na nakahiga sa loob, ay natatakpan ng purple livor mortis. Nalaman ko na ang lalaking ito ay nagngangalang Eagleman. He was a hard fighter of your Hansen family. Tumayo si Denten sa kanyang kinauupuan. Alam ng buong East Province na si Eagleman ay kabilang sa pamilya Hansen, kaya hindi niya ito maitatanggi. Tama na. Tumanggo si Denten. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, umalis siya kasama ang ilan sa mga manlalaban ng pamilya Hansen. Nagmamadali siyang umalis. Hindi ko alam ang pakay niya. Naningkit ang mga mata ni Tyr. Hindi siya nagpatalo, kaya diretso niyang binabaybay ito. Tinala niya ang mga lalaking iyon para patayin ako. Ano? Nagkunwaring gulat at gulat si Denten. Master Tyr, hindi ito nakakatawa. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Nakangiting nagpatuloy si Tyr, pumunta ako sa Northern Six Doors para kunin ang pwesto. Si Bobby at ang iba pa sa loob ng departamento ay naiinis dito. Noong gabing iyon, nag-set up si Bobby ng Last Supper, na bitag at gustong samantalahin ng pagkakataon na tapusin ako. Sigurado akong narinig mo na ang bagay na ito, tama ba? Nagmamadaling idinagdag ni Denten, si Bobby at ang kanyang mga tauhan ay talagang walang pakundangan. How dare they put their hands on you? Their crime is unforgivable. I did heard of this matter. That men deserve to die. Kabanata 843. Mr. Crane. Napapikit si Tyr Summers at sinabing, inimbitahan ni Bobby Left si Eagleman. Ang kanyang partisipasyon ay halos magbuwis ng buhay ko. I wonder if Mr. Hansen is aware of this matter. Marahas na ng inig si Denten Hansen. Napalitan ng takot at kaba ang ekspresyon ng mukha niya na parang gulat na gulat. Nagmamadaling tanong ni Denten, nagbibiro ka ba, Mr. Summers? Kahit ako, si Denten Hansen, ay may lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na magpadala sa iyo ng isang tao, Mr. Summers. No wonder naging patago si Eagleman simula pa nitong mga nakaraang araw. Nagmamadali siyang umalis. Nang tanungin ko siya kung ano ang ginagawa niya, wala siyang sinabi. Hindi ko inaasahan na ganoon pala siya katapang. How dare nakipagsabuatan siya kay Bobby at iba pang mga rebelde para magplano laban sa iyo master, karapat-dapat siyang mamatay. Lumapit si Denten sa kabaong. Napatingin siya kay Eagleman na nasa loob ng kabaong. Itinuro niya ang kanyang ilong, halos hawakan ito, at some pain, ang matandang ito ay talagang hindi alam kung ano ang good at kung ano ang masama. Gate Master, hindi mo siya dapat ipadala dito. Ang kanyang buto ay dapat na maging alikabok, at siya ay dapat magdusa ng walang kamatayan sa kamatayan. Napabuntong hininga si Tyr sa loob ng kanyang puso. Ang taong ito ay nabuhay ayon sa kanyang pangalan bilang isang kontrabida ng henerasyon. Si Eagleman ay tapat sa kanya, ngunit nagawa niyang bigkasan ang mga salitang iyon upang iligtas ang kanyang sarili. Kung alam ng matanda, iniisip ni Tyr kung ano ang iisipin niya dito. Sabi ni Tyr, nakatago sa dilim ang Mr. Hansen. Sabi ni Denten na may takot at kaba, kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na lapitan ka, Mr. Summers. Si Eagleman siguro ay sinuhulan ni Bobby. Kaya naman, kumilos siya sa sarili niya. Hindi. Kung anuman, ang pamilyang Hansen ang nagpatrabaho sa kanya kung gusto ni Mr. Summers na panagutin ang pamilya ni Hansen, ako si Denten, wala na akong masasabi pa sa iyong mga kamay, Mr. Summers. Tumawa ng malakas si Tyr. Nilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Denten at tinapik ito ng mariin. Aniya, malinaw sa akin ang iyong mga salita. Ako, si Tyr Summers, ay isang napakatinong tao. Kung ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa iyo, Mr. Hansen, bakit ako, Tyr, ay magpaparusa sa iyo? So, Mr. Hansen, wala ka talagang ideya. Wala akong ideya. Si Denten ay umiling-iling. Mabuti. Pinawi ni Tyr ang kamay niya. Kung gayon, ipapaubaya ko sa iyo ang bangkay ni Eagleman upang harapin kung gusto mong durugan ang bangkay o ilibing ng payapa, nasa iyo na ang pagpili. Pumunta lang ako dito para ipadala sa iyo ang bangkay ni Eagleman. Wala na akong ibang gagawin dito, bye. Natigilan si Denten ng ilang segundo. Sabi niya, dahil nandito na si Gate Master, bakit wala kang upuan? Maghahanda ako ng handaan at makikipag-inuman sa iyo mamaya. No need. Ang daming nangyayari sa department ngayon. We will have much time for that later. Sabi ni Denten, kung ganoon, hindi kita itatago. Tumalikod na si Tyr at handa nang umalis kasama si Chae Seung-win at ang iba pa.
Gayunpaman, muli siyang tumalikod, pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Nga pala, may isa pa akong nakalimutang banggitin. Lumapit si Tyr kay Denten at sinabing, may tanong ako sa iyo, at sana ay maalis mo ang aking kalituhan. Nagmamadaling sabi ni Denten, kung may tanong si Mr. Summers, magtanong lang. Huminga ng malalim si Tyr at bumaril, 2 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Yoder, ang numero 1 angkan sa East Province, ay bumagsak. Lahat ng 33 tao sa angkan ay sunod-sunod na namatay. Matapos ang pagkamatay ng pamilya Yoder, ang iyong 4 na dakila. Inagaw ng mga angkan ang lahat ng ari-arian ng pamilya Yoder sa napakaikling panahon. Gusto ko lang itanong, may kinalaman ba ang pagkamatay ng pamilyang Yoder sa iyong 4 na dakilang angkan? Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Tyr, natigilan si Denten. Nagmamadaling nagpatuloy si Tyr, ano ang mali, Mr. Hansen? Pagdating ko sa Hilaga, narinig ko ang maraming tao na nagsasabi na ang pagpuksa sa pamilya Yoder ay medyo malansa. Mr. Summers, you can't simply point finger at us. The Yoder family's death has nothing to do with our 4 clans. We took over the family properties through formal procedures. Kung hindi ka naniniwala sa akin, you can check it, at ilabas mo sarili mo. Ganun ba? Naningkit ang mga mata ni Tyr. Sigurado ka bang wala itong kinalaman sa inyo? Hinding-hindi. Paulit-ulit na umiling si Denten. Tumawa si Tyr. Tama, maganda iyan. Sa totoo lang, binibigyan ko ng armas ang isang matalik na kaibigan ni Isaiah Yoder, ang young master ng pamilya Yoder. Pumunta ako dito para malaman ang katotohanan tungkol sa kaso ng pamilya Yoder. Mas mabuti kung si Mr. Hansen ay walang dapat gawin. Gawin sa kasong iyon. Pero kung nalaman ko na may kaugnayan sa iyo ang pagpuksa ng pamilya Yoder. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung bakit nahulog ang relasyon natin. Baka sa tono niya ang pananakot. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Denten. Galit na galit siya sa kaibuturan, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Nasasaktan din ako sa nangyari sa pamilya Yoder. Naniniwala ako na makakahanap si Mr. Summers ng hustisya para sa pamilya Yoder. Haha, I appreciate your good wishes. Ngumiti si Tyr at umalis na. This time, hindi na siya lumingon at bumalik ulit. Paglabas pa lamang ni Tyr at ng kanyang men sa bulwagan ng villa, lumabas mula sa isang silid ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Sabay lapit sa kabaong. Nang makita niyang nakahandusay si Eagleman sa loob ng kabaong, nawasak ang puso niya sa kalungkutan. Kuya, dumanas ka ng isang malagim na kamatayan. Inabot niya para hawakan ang bangkay ni Eagleman. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa bangkay, nakarinig siya ng biglang kaluskos mula sa bangkay. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang pagbagsak ng katawan ni Eagleman sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga buto sa kanyang katawan ay nabasag lahat. Anong nangyayari? Pagkakita nito ay nagulat din si Denten na nasa gilid. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, napakabisyo nito. Masyadong mabisyo ang Tyr na iyon. Tinadya niyang baliin ang lahat ng buto sa katawan ni Kuya Eagleman ngunit isang bahagi lamang ng kanyang mga buto ang iniwan na buo. Nang hawakan ko ito, ngayon lang, lahat ng buto na ito ay nabasag. Ang gawaing ito ay parang hinahatulan niya ang kamatayan. Sa puntong ito, ang maputing buhok na matanda ay nakakuyom ang kanyang mga kamao. Umuumbok ang kanyang mga ugat sa kanyang balat. Panginoon, bakit hindi mo nalang pinigilan itong Tyr at dito mo ilibing? At saka, alam na ni Tyr na pinadala namin si Kuya Eagleman, at sinabi rin niya na gusto niyang imbestigahan ng maigi ang usapin ng pamilya Yoder. Kung ganoon, siya at ang aming 4 na dakilang angkan ay maglalaban hanggang sa mapait na wakas. Bakit hindi natin sinamantala ang pagkakataong ito para tapusin siya? Lalong nagalit ang maputing buhok habang nagpatuloy. Hindi na siya makapaghintay na habulin si Tyr at patayin ito. Si Denten, gayunpaman, ay malamig na ngumuso at sinabing, Mr. Crane, kung lalabas ka ngayon at titingnan, malalaman mo kung bakit hindi ako nangangahas na gumawa ng hakbang laban sa Tyr na iyon. Ha! Ang matandang lalaki, si Mr. Crane, ay tumugon at walang kamalay-malay na naglakad patungo sa labas ng villa. Tapos, natulala siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa labas ng villa, puno ito ng 12-dosenang Ford Mustang. Ang mga sasakyang iyon ay umaatre sa lahat ng direksyon. Ang mga sasakyan ay nakahilera sa 2 hilera habang sila ay umalis sa Hansen Family Villa. Ito. Lumapit sa kanya si Denten mula sa likuran.
Tumayo siya sa likod ni Mr. Crane at sinabing, ang tier na ito ay nagdala ng mahigit 100 tao mula sa 6 doors ngayon. Sila ay ganap na armado at pinalibutan ng aking vilya. Kabanata 844. East Province Business Alliance. Hanggat ako, si Denton Hansen, ay maglakas loob na gumawa ng anumang hakbang ngayon, siya ay magpapaputok sa aking buong pamilya Hansen. Maaaring bata pa ang lalaking ito, ngunit siya ay mas tuso kaysa sa isang Zorro. Huminga ng malalim si Mr. Crane. Unti-unting lumawak ang ngisi sa kanyang mukha. So, ano ang susunod mong gagawin, Master? Sabi ni Denton, kailangan natin itong sipsipin. Sa ngayon, kailangan nating gumawa ng sunod-sunod na hakbang. Makikita natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ipasa ang aking order, maliban kung ito ay isang huling paraan, walang sinuman sa pamilyang Hansen ang pinapayagang pukawin ang anumang salungatan kay Tyr. Lahat ng iba ay maaaring maghintay hanggang sa halalan ng Eastern Province Business Alliance. Oo, Eastern Province Business Alliance. Samantala, sa Northern Six Doors Headquarters nabalitaan ni Tyr Summers ang asosasyon sa unang pagkakataon. Anong klaseng organisasyon yan? Inilagay ng Chasing Wind ang isang stack ng impormasyon tungkol sa Eastern Province Business Alliance bago ang Tyr. Paliwanag niya, Gatemaster, ang asosasyon ay isang business alliance sa East Province. Mahigit 100 pamilya at grupo ang sumali bilang miyembro ng alyansa. Kinuha ni Tyr ang information sheet at binuklat ito. Aniya, it's a business alliance, katulad ng Southern Commerce Chamber. Tama ka. Tumango si Chasing Wind. Bago nawasak ang pamilyang Yonder, ang pinuno ng alyansa ay si Scott Yonder, ang pinuno ng pamilyang Yonder. Matapos ang pagkawasak ng pamilya, pinamunuan ito ni Hanley Foster, ang pinuno ng pamilyang Foster ng 4 na dakilang angkan, sa ngalan ng pamilya Yonder. Noon, sinabi na si Hanley ang namamahala sa lahat ng bagay tungkol sa Eastern Province Business Alliance. Kung may isang tao mula sa pamilya Yonder na muling lumitaw, ibabalik niya ang posisyon ng pansamantalang pinuno sa nararapat na may-ari. Gayunpaman, malinaw sa lahat na ang matagal nang pinatay ng 4 na dakilang angkan ang mga miyembro ng pamilyang Yonder, kaya, paano magkakaroon ng taong babalik at aangkin ang posisyon? Anong kasuklam-suklam na gawa upang pagnakawan ng ibang tao ng kanilang mga gamit? Inihagis ni Tyr ang dokumento sa kanyang kamay sa mesa. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa susunod na halalan ng alyansa ng negosyo? Sumagot si Chasing Wind, dati, tuwing 3 taon, muling ihahalal ng alyansa ang pinuno, at si Scott ay muling nahalal sa loob ng higit sa 10 taon. Sa halalan ngayong taon, gustong gamitin ni Hanley Foster ang pagkakataong ito para sakupin ang alyansa. Opisyal na posisyon ng pinuno. Kaya pagdating ng panahon, parehong susuportahan ng mga pamilyang Hansen at Hawken si Hanley behind the scenes. Malamig na sabi ni Tyr, kung magtatagumpay si Hanley sa halalan ngayong taon, ang pamilya Yonder ay ganap na magiging isang bagay ng nakaraan, tama? Tama. Sinabi ni Chasing Wind, sa nakaraang 2 taon, hindi karapat-dapat si Hanley para sa titulo. Kung magtagumpay siya sa muling halalan sa pagkakataong ito, nangangahulugan ito na ganap niyang kontrolin ang Eastern Province Business Alliance. Pagkatapos, ang pamilyang Yonder ay mawawala na sa panahunan. Sa makatuwid, kung gusto mong muling buksan ang saradong kaso ng pamilya Yonder, dapat mong pigilan si Hanley na mahalal bilang pinuno ng alyansa. Gaano katagal mag-umpisa ang halalan? Tanong ni Tyr. 1 buwan mula ngayon. Tumayo si Tyr at dumungaw sa bintana habang nagsisindi ng sigarilyo. Sinabi niya, hindi ko hahayaang lunukin ng 4 na dakilang angkan ang ari-arian ng pamilya Yonder, mayroon man o wala pang mga nabubuhay na miyembro ng pamilya Yonder. Nagpatuloy ang Chasing Wind, gayon din, dahil sa pagpuksa sa pamilya Yonder, marami sa mga ari-arian ng pamilya ang na-freeze ng mga autoridad, kabilang ang Emerald Garden ng pamilya Yonder. 2 taon na ang nakalipas, at oras na para mabuksan ang Emerald Garden. 3 araw mula ngayon, ilalagay ito ng mga autoridad para sa pampublikong auction. Interesado ka bang tingnan? Emerald Garden. Agad na bumalik sa nakaraan ang mga iniisip ni Tyr. Siyempre, alam niya ang lugar. Narinig niyang binanggit ito ni Isaiah Yonder ng higit sa 1 beses. Ang ama ni Isaiah, si Scott Yonder, ay mahilig sa landscaping. Matagal na ang nakalipas, nabalitaan ni Tyr mula kay Isaiah na ang kanyang ama ay naglalayong bumili ng isang manor upang magtayo ng isang hardin na sumasalamin sa Royal Botanical Garden sa East Province.
Noon, hindi gaanong alam ni Tyr ang tungkol sa mga ito, at wala rin siyang pakialam. Hindi niya inaasahan na tutuperin talaga ni Scott ang kanyang mga hiling. Gumastos siya ng $600 million sa pagbili ng isang manor. Siya ay gumugol ng 5 taon at isa pang $3 billion sa pagtatayo ng Emerald Garden. Nakumpleto ang manor kasunod ng ratio ng Royal Botanic Gardens. Ang tanawin nito ay idinisenyo ng maraming internationally profound designer at tahanan ng maraming antigo at kayamanan. Ang hardin ay dating isang sensasyon sa East Province. Samantala, may partikular na nagtaya sa halaga ng hardin. Nakumpleto ang hardin na may puhunan na $1 billion. Gayunpaman, pagkatapos nitong makumplito, ang ari-arian ay maaaring ibenta sa halagang $4 billion. Nakakaawa para kay Scott na magtayo ng napakagandang hardin para lang maubos ang pamilya Yonder bago siya tumira doon. Natatakot ako na ang Emerald Garden ay gawain ni Uncle Yonder sa buhay. Napabuntong hininga si Tyr. Dahil ang Emerald Garden ay na-auction, kung gayon gusto kong tulungan ang pamilya Yonder na makuha ang hardin. Nagulat si Chasing Wind sa tabi ni Tyr, sabi niya, Gate Master, gusto ko lang pumunta ka doon at bisitahin ang napakagandang garden. Ayokong bilhin mo ito. Ilang bilyon ang halaga. Ilang bilyon. Ngumiti si Tyr, isang piraso ng cake. Nagpatuloy si Tyr na tumingin sa labas ng bintana. Halos masunog ang sigarilyo sa kamay niya. Isaiah, alam kong buhay ka pa. Tutulungan kitang makabili ng Emerald Garden at hihintayin kitang makauwi. 3 araw later, sa Zonete Family Villa. Isang marangyang kotse ang nag-drive sa Zonete Family Villa. Nang bumukas ang pinto ng kotse, bumaba mula sa sasakyan ng isang lalaking nasa early 30s na nakasuot ng matingkad na pulang suit. Ang kanyang hitsura at pananamit ay nagbibigay ng impresyon ng isang maharlikang ginoo, pati na rin ang isang playboy. Young Master Hansen, nandito ka na. Sa loob ng bahay, si Caspian Zonete ay sinamahan ni Callum Zonete at iba pa. Nagmamadali silang tumakbo papunta sa lalaki. Maaaring nasa 70s na si Caspian, ngunit wala siyang dignidad sa harap ng lalaking ito. Tumango si Eric Hansen, ang panganay na anak ng pamilya Hansen. Hindi niya pinansin si Caspian ngunit nagtanong, nasaan si Sofia? Agad siyang sinalubong ni Callum na nakangiti at sinabing, matagal ka nang hinihintay ni Sofia na naka-makeup. Young Master Hansen, sumama ka sa akin. Ihahatid na kita sa kanya. Ma'am. Pumasok si Eric sa villa ng pamilya Zonete na maraming tao ang sumusunod sa likuran niya, tulad ng isang emperador na pumapasok sa isang ordinaryong bahay ng mga tao noong sinaunang panahon. Sa sandaling ito, nakaupo si Sofia Zonete sa harap ng dressing table sa kanyang silid. Ang katulong na si Lori ay naglagay ng napakagandang makeup para sa kanya, ngunit sinusubukan ni Sofia na sirain ang makeup. Kinuha niya ang makeup remover sa tabi niya. Sa sobrang takot ni Lori ay napaluhod siya sa lupa. Miss, hindi mo matanggal ang makeup. Kung gagawin mo, Master. Papatayin ni Master si Lori. Tuluyan ang ibinaba ni Sofia ang makeup remover. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at napabuntong hininga sa loob. Maya-maya lang, itinulak ni Callum ang pinto at tinitigan si Sofia, na nakaupo sa harap ng dressing table na malungkot ang mukha. Malungkot niyang sabi, Sofia, para kanino mo hinihila ang mahabang mukha? Hindi ka ba mukhang mas masaya? Kabanata 845. Emerald Garden. Hindi mo ba alam na kailangan mong kumatok sa pinto bago ka pumasok? Sabi ni Sofia Zonete habang nakatitig kay Callum Zonete na may disgust. Napabuntong hininga si Callum at sinabing, matagal nang naghihintay si Young Master Hansen sa ibaba. Hanggang kailan ka magdili-dali? Tsaka, ngitian mo ang mukha mo. Kapag nasaktan mo si Young Master Hansen, gagawin kong miserable ang buhay mo. Masyadong tamad si Sofia na makipag-argue kay Callum. Dahil sa pag-unlad ng sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumaba. Sofia, ang ganda mo ngayon. Nang makitang bumaba na si Sofia, sinalubong siya kaagad ni Eric Hansen. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at inihanda ang paghalik sa kamay nito, etiket sa pagbati sa isang ginang. Gayunpaman, binawi ni Sofia ang kanyang kamay sa disgust. Kumunat ang noo ni Eric sa reaksyon niya. Napansin ni Callum na may hindi tama. Nagmamadali siyang humakbang at sinabing, Young Master Hansen, gabi na. Magsisimula na ang auction ng Emerald Garden. Pilasan natin. Oo naman. Ayaw magalit ni Eric kay Sofia.
Sa kanilang paglalakbay, ilang beses din niyang sinubukang kausapin si Sofia. Gayunpaman, ang kanyang saloobin sa kanya ay palaging kasing lamig ng isang blok ng malaking bato ng yelo. Pinagalitan niya ng husto si Eric. Gayunpaman, hindi niya inabala ang ugali ni Sofia. Nagustuhan niya ang hamon. Habang malamig ang pakikitungo ni Sofia sa kanya, mas lalo siyang nasasabik. Sofia, nabalitaan kong magkaklase kayo ni Isaiah mula sa Yonder family noong junior high school. Biglang tanong ni Eric. Speaking of Isaiah Yonder, subconsciously, medyo kinilig si Sofia. Halatang nahadyop ng mga mata ni Eric ang kanyang munting reaksyon. Nako, parang totoo. Balita ko maganda ang relasyon niyo noon ni Isaiah, di ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Sofia at sumagot, kung may sasabihin si Young Master Hansen, shoot lang. Don't call me Young Master Hansen. It sounds very distant. Paano kung Eric? Malawak ang ngiti ni Eric sabay hawak sa kamay ni Sofia. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit napakalakas ni Eric kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataong bawiin ang kanyang kamay. Ang Emerald Garden ay orihinal na kabilang sa pamilya Yonder. Kung ang pamilya ay hindi nawasak, marahil ngayon ang iyong kaibigan na si Isaiah ay matagal nang nakatira sa asyenda. Nakakalungkot ang pagkahulog ng napakalaking pamilya. Isang trahedya para sa mga miyembro ng pamilyang Yonder na sunod-sunod na tumalon mula sa hagdan hanggang sa kanilang kamatayan. Nagpakamatay sila. Napabuntong hininga si Eric. May mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at sakit sa kanyang tono. Gayunpaman, tinanggihan niya si Sofia. Malinaw na malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit dumating sa puntong ito ang tadhana ng pamilya Yonder. Bakit siya nagpapatulo ng luha ng buwaya ngayon? Sofia, ang asyenda ay opisyal na nasilyuhan 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay handa na itong i-unsealed at opisyal na itong ilalabas para sa auction. Gusto kong bilhin ang manor na iyon bilang ating magiging kasalan. Ano sa palagay mo? Malakas na tumibok ang puso ni Sofia, ngunit hindi siya sumagot. Si Callum, na inatas ang magmaneho ng kotse, ay nagmamadaling nagsabi, ang Emerald Garden ay nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar. Young Master Hansen, napakabait mo kay Sofia. Ako, si Callum Zanata, sa ngalan ng buong pamilya Zanata, ay nagpapasalamat sa iyo, Young Master Hansen. Natawa si Eric at nagpatuloy, walang halaga sa akin ang ilang bilyon, basta't nagustuhan ni Sofia, kahit bituin sa langit, kukunin ko para sa kanya. Habang nagsasalita siya, mas naging matapang si Eric. Nilagay niya ang isang braso niya sa balikat ni Sofia. Sa katutubo, gustong lumaban ni Sofia. Gayunpaman, binigyan siya ng babala ni Callum sa pamamagitan ng rearview mirror, at napilitan si Sofia na maging sunod sa Sonyerin. Sa ngayon, kailangan ng pamilya Zanata ang tulong ng pamilya Hansen para sa maraming bagay. Kung wala si Eric, anumang minuto ay masisira ang pamilya ng Law family. Kaya, walang ibang pagpipilian si Sofia. Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa Emerald Garden. Sa wakas, handa na ang hardin na muling buksan ang pinto nito pagkatapos ng 2 taong pagkakabuklod. Naturally, nakaakit ito ng maraming dignitaryo mula sa East Province. Pagdating ni Sofia, masikip na ang garden. Maraming nakakakilala kay Eric ang dumadaan para batiin siya. Hindi naman siya mayabang. Magkakaroon siya ng ilang mga salita sa kanilang mga kasosyo sa negosyo ng pamilya kapag nakilala niya sila. Kasabay nito, sinadya rin ni Eric na ipakilala sa kanila si Sofia bilang kanyang kasintahan. Hindi nagustuhan ni Sofia ang pakiramdam na iyon, kaya tumakas siya sa pamamagitan ng paggawa ng dahilan na kailangan niyang pumunta sa mga kababaihan upang layuan sina Eric at Callum. Hindi ito ang unang beses na bumisita si Sofia sa Emerald Garden. Kung tutuusin, andoon pa siya noong itinayo pa lang ang manor. Noon, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Isaiah na maging panauhin sa Emerald Garden. Tinala niya siya sa paglilibot, ipinakita sa kanya ang buong Emerald Garden, ipinakilala siya sa iba't ibang sining sa hardin at mga kayamanan na nakolekta ng kanyang ama. Dumating si Sofia sa isang artificial na bundok. Ayon kay Isaiah, ipinatayo ito ng kanyang ama ayon sa palasyo na may ratio na 1:1. Pagtingin sa artificial na bundok sa kanyang harapan, muling lumitaw sa isip ni Sofia ang anino ni Isaiah, ang maamo at matikas na binata na dating masigla. Gayunpaman, ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam ngayon. Hindi rin malinaw kung patay na siya o buhay. Kahit na ang pagmamalaki ng pamilya ay inilagay para sa auction. Matagal nang nagbago ang lahat. Dear.
Sa sandaling ito, nakita ni Sofia si Tyr Summers at Chae Seung-win sa kabilang bahagi ng artificial na bundok. Subconsciously, tinawag niya ang pangalan ni Tyr. Sofia, bakit nandito ka rin? Medyo nagulat din si Tyr. Hindi niya ine-expect na pupunta si Sofia dito ngayon. Kaya naman, hiniling niya kay Chae Seung-win na mamasyal ng mag-isa habang kausap niya si Sofia. Tyr, bakit ka nandito? Nang makita niya ang Tyr, ang maselang mukha ni Sofia ay natunaw na parang isang malaking bato ng yelo nang lumitaw ang isang masayang ngiti. Kinakabit niya ang sulok ng coat ni Tyr dahil sa ugali. Hindi umiwas si Tyr. Aniya, nabalitaan ko na malapit ng i-auction ang family manor ni Isaiah. Kaya nga, pumunta ako rito para tingnan. Bago ito, narinig ko rin sa kanya na gustong gumawa ng Royal Botanical Garden sa East Province ang kanyang ama. Hindi ko akalain na nagawang bawiin ito ng kanyang ama. Sabi ni Sofia, nagbigay din si Isaiah ng maraming ideya sa paggawa ng Emerald Garden. Alam mo, lumaki ang lalaking iyon na mahilig sa sining. Ma'am. Tumango si Tyr at sinabing, kung gayon, ang hardin na ito ay hindi lamang puso at kaluluwa ni Uncle Yonder, kundi kay Isaiah din. Oo. Ibinahagi ni Sofia ang bugzo ng damdamin. Kung alam ni Uncle Yonder at Isaiah na ang trabaho nila sa buhay ay inilalagay na para sa auction, siguradong madudurog sila. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, bagaman namatay na si Uncle Yonder, naniniwala akong nandyan pa rin si Isaiah. Nandito ako ngayon dahil gusto kong bilhin itong Emerald Garden at iregalo kay Isaiah pagdating ng panahon. Kabanata 846. Manatili kung may lakas ka. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Tyr Summers, natigilan si Sofia Zonata. Tyr, anong sinabi mo? Gusto mong bilhin ang Emerald Garden? Hindi makapaniwalang tumingin si Sofia kay Tyr. Alam niya na maganda ang kalagayan ni Tyr sa ibang bansa sa mga taong ito. Kinakarga siya. Ngunit, ang Emerald Garden ay ibinebenta sa isang auction. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa $1 o $2 bilyong. Gayunpaman, pinaplano ni Tyr na bilhin ang manor para kay Isaiah Yoder. Isang taong wala ng buhay sa gabi. Ang desisyon ni Tyr ay seryosong pinag-iisipan. Bakit hindi ko kaya? Napansin ni Tyr ang reaksyon ni Sofia. Tinanong niya siya, kung babalik si Isaiah at nakitang tinulungan natin siyang maibalik ang Emerald Garden, matutuwa siya. Ngunit, may pera ako, hindi mauubos na halaga, confident na sabi ni Tyr. Si Sofia, gayunpaman, ay paulit-ulit na umiling at sinabing, Tyr, para makuha ni someone ang Emerald Garden, nagkakahalaga ito ng higit pa sa pera. Marami pang ibang salik na kasangkot. Iba pang mga kadahilanan. Interesado si Tyr. Sabihin mo pa. Ipinaliwanag ni Sofia, ang pamilyang Yoder ay nawala sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng pagkalipol nito, marami sa negosyo ng pamilya ang kinuha ng 4 na dakilang angkan. Gayunpaman, sa panahong ito, ang 4 na dakilang angkan ay hindi pa ganap na natunaw ang mga ari-arian ng pamilya Yoder. Gawin nating halimbawa ang East Province Business Alliance. Bagamat si Hanley Foster ang namamahala nito sa nakalipas na 2 taon, hindi pa rin niya't nakakuha ng ganap na kontrol sa asosasyon. Pagkatapos lamang ng pinakahuling halalan ay maaaring determinado si Hanley na ganap na kunin ang samahan ng pamilya Yoder. Same goes to the Emerald Garden. It used to belong to the Yoder family. Since the 4 clans took over the Yoder family, natural, they must take over the manor too. Sa madaling salita, ang manor na ito ay nakuha na ng 4 na dakilang angkan sa pamamagitan ng panloob na desisyon. Ang ari-arian na ito ay parang isang pamana na ngayon. Sino mang gustong makuha ang kanilang mga kamay sa manor ay itinuturing na going laban sa 4 na dakilang angkan. Maraming nagsalita si Sofia. Ang kanyang damdamin ay gulo. Sa katunayan, nahirapan siyang ipaliwanag ng detalyado ang power play kay Tyr. Hindi niya ma-spell out ang inner thought sa mga salita para kay Tyr. Iisa lang ang pakay ni Sofia sa pagtatapon ng information load kay Tyr. Gusto niyang sabihin kay Tyr na hindi mabibili ng isa ang Emerald Manor dahil lang sa may pera siya. Kasabay nito, sinubukan din niyang paalalahanan si Tyr na hindi siya dapat sumalungat sa 4 na pamilya dahil hindi siya naniniwala na maari silang labanan ng Tyr. Tumawa si Tyr. Ibig mong sabihin, may magbibid sa 4 great clans para sa Emerald Garden, di ba? At ayaw mo akong makipagkompetensya sa kanila. Ma'am. Agad namang tumango si Sofia. Hindi na napigilan ni Tyr na tapikin ang ulo ni Sofia.
Aniya, tignan mo. Mahiyain ka pa rin gaya noong nag-aaral ka. Ako, Tyr, iba. Kung gaano kalakas ang kalaban, mas gusto ko silang hamanin. Pero, Tyr. May gusto pang sabihin si Sofia, pero pinutol siya ni Tyr. Sofia, wala kang kailangang gawin. Tahimik lang na panoorin mo akong tulungan si Isaiah na maibalik ang lahat. Hindi na makakawala ang apat na Great Clan dito ng mas matagal. Saying that, sabay tapik ulit ni Tyr sa ulo ni Sofia, parang kuya na tumatapik sa ulo ng ate niya. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan ng katotohanan na Tyr ay palaging itinuturing niya si Sofia bilang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, ang matalik na pagkilos na ito ni Tyr kay Sofia ay nangyari na nasaksihan nina Erik Hansen at Callum Zonata. Hindi naman sila kalayuan sa kanila. Agad namang nagdilim ang mukha ni Erik. Takot na takot din si Callum dahil naliligo siya sa malamig na pawis. Ano ang nangyari kanina? Nang si Sofia ay nasa tabi ni Erik, hindi man lang siya ngumiti. Palagi siyang naglalagay ng malamig na mukha at malamig ang pakikitungo kay Erik. Hindi na inistorbo ni Erik ang pakikitungo nito sa kanya dahil ang tingin niya noon pa man ay alof si Sofia. Gayunpaman, ngayon, si Sofia ay nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa ibang lalaki. Masyado na rin siyang magiliw sa isa pang lalaking ito. Kung sino man ang tumitig sa kanila ay mararamdaman ang free sa pagitan nila. Higit pa rito, si Erik ay young master ng pamilya Hansen, isa sa apat na dakilang angkan. Who the hell are you? How dare you make a move on my sister? Si Callum ang unang sumugod at hinayla si Sofia sa isang tabi. He cursed nonchalantly, Sofia, what are you up to? Who is this guy? Natigilan din si Sofia. Callum, anong ginagawa mo? Kaibigan ko siya. Kaibigan. Ang mga bagay na nagawa mo, paano mo mabibigo si Young Master Hansen? Nika ni Callum sa tono na parang lihim na niloloko ni Sofia si Erik sa likod nito. Galit na galit si Sofia. Sabi niya, paano ba talaga itong negosyo ni Erik? Sa puntong ito, lumapit na rin si Erik sa kanila. Napakalungkot ng kanyang ekspresyon, at mahinang nagsalita, Sofia, ano ang relasyon mo sa lalaking ito? How does my relationship with him concern you? Kumunat ang noo ni Erik at hinayla si Sofia papunta sa kanya gamit ang isang kamay. You are my woman. I don't allow you to flirt with other men. Erik, bitawan mo ako. Medyo balisa si Sofia. Gusto niyang kumawala sa pagkakahawak ni Erik ngunit nakita niyang napakalakas ng pagkakahawak nito kaya imposibleng makawala ito. Bitawan mo siya. Umakbang si Tyr at tinabi si Erik. Anak, ang lakas talaga ng loob mo. How dare you touch my woman? May death wish ka ba? Tinaman ng tingin ni Erik si Tyr. Nag-aapoy siya sa galit. Iyong babae. Tumingin si Tyr kay Sofia, pero natigilan siya sa gilid, hindi nakapagsalita. Hindi sa walang alam si Tyr. Masasabi niyang may mali sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay medyo wala si Sofia kahit pabalik sa paaralan. Ngayon, parang may kinalaman ito sa guy na ito sa harap niya. Si Tyr ay walang romantikong damdamin para kay Sofia, ngunit ang tingin niya sa kanya bilang kanyang mabuting kaibigan. Kung may gustong pilitin si Sofia na labag sa kanyang kalooban, hindi tatayo at manunood si Tyr. Tinadya niyang makarating sa ilalim nito. Kung si Sofia ay nagkamali, hindi niya iniisip na tulungan siya na humingi ng hustisya ngayon. Si Callum at Erik naman ay malungkot ding nakatingin kay Tyr. Tinadya din nilang turuan ng leksyon si Tyr para malaman niyang ang babae ni Young Master Hansen ay hindi maaaring hawakan ng basurang tulad niya. Ang kapaligiran ay agad na napuno ng makakapal na amoy ng pulbere, na para bang ang pulbos na sisidlan ay sasabog sa susunod na segundo. Nakatayo sa gilid si Sofia na naguguluhan. Gusto niyang pakalmayan ang mga bagay-bagay, ngunit wala siyang magagawa. Maya-maya lang ay may biglang tumakbo para ipaalam na magsisimula na ang auction. Agad na pinigilan ni Erik ang puot na nagmumula sa kanyang katawan at sinabi kay Tyr, anak, manatili ka pagkatapos ng auction kung mayroon kang lakas ng loob. Magkaroon tayo ng magandang laban pagkatapos. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa direksyon ng Manor Hall. Kabanata 847. Ang bidding. Mahigpit na sinundan ni Callum Zonete si Erik Hansen mula sa likuran. Nang makita niyang natigilan si Sofia Zonete, pinayuhan niya, Sofia, para saan ka pa nakatayo dyan? Pilasan mo at sumama ka kay Young Master Hansen. Taka lang nakapag-react si Sofia. Napasulyap siya kay Tyr Summers na walang katiyakan.
Sabi niya, Tyr, siya ang young master ng Hansen family, isa sa 4 na dakilang angkan. Ikaw, dapat kang magmadali at umalis. Ang pamilya Hansen. Tumawa si Tyr, ano ang nangyayari sa iyo at sa kanya? Stop it. Kailangan mong umalis dito ng mabilis, baka mamaya hindi ka na makakaalis. Tinulak ni Sofia si Tyr. Nag-aalala siya kay Tyr. Hindi siya naniniwala na may kapangyarihan si Tyr na labanan ng 4 na dakilang angkan. Tyr, listen to me. Pilasan mo at umalis ka na, paulit-ulit na babala ni Sofia kay Tyr. Sa wakas, tumalikod na lang siya at naglakad patungo kina Callum at Eric. Nang maabyutin niya ang mga ito, napansin niyang may tinatawagan si Eric. Parang sinusubukan niyang magpadala ng magbabantay sa Tyr para hindi siya makatakas. Young Master Hansen, kaklase ko siya dati. Ilang minuto lang nagkita at nagchat. Ikaw, wag mo siyang pahirapan. Walang namamagitin sa amin. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Sofia na sumuko at kausapin si Eric sa mas mahinang tono. Si Eric naman ay tumingin kay Sofia at tumawa, are you pleading for that guy? Before this, you always talking to me cold, but now you put down your ego to plead for him. Young Master Hansen, kaklase ko lang talaga siya. Pwede ba? Pwede mo ba siyang bitawan? Sampal. Bago pa matapos ni Sofia ang kanyang pangungusap, binigyan siya ni Eric ng isang backhanded slap. Walang awa si Eric sa sampal sa kabila ng pagsamba sa magandang babaeng nauna sa kanya. Agad na lumitaw ang matingkad na pulang fingerprint sa mukha ni Sofia. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Eric na may luha sa mga mata. Sofia, just because I gave you some face, it doesn't mean you can do whatever you want. You are my woman. So, please remember that clearly. I, Eric Hansen, won't tolerate anything like this within my sight. Mark my words, dead meat ang lalaking iyon. Pagkasabi niyon ay pumasok si Eric sa bulwagan na galit habang si Sofia naman ay namamanhid na tinatakpan ang kanyang mainit na nag-aapoy na mukha. Sofia, huwag kang magpakamatapang. Tinitigan din ng masama ni Callum si Sofia. Sabi niya, kung lalo mong ikinagalit si Young Master Hansen, hindi lang ikaw at ako ang malalagay sa mahirap na posisyon, ang buong pamilya natin ng Zoneta ay malalagay din sa gulo. Kaya, mangyaring iligtas ang iyong sarili at tanggapin ang katotohanan. Noon lang, sa kabilang bahagi ng artificial na bundok, muling sumama si Chasing Wind kay Tyr. Sabi niya, Gate Master, nagsimula na ang auction. Balak mo ba talagang bumili ng Emerald Garden? Oo, determinado akong manalo sa bid, sabi ni Tyr. Sabay na pumasok ang dalawa sa bulwagan. Sa oras na iyon, ang bulwagan ay puno ng mga tao. Lahat sila ay mga dignitaryo ng East Province. Casual na nakahanap ng upuan si Tyr at umupo, kasama si Chasing Wind na nakatayo sa tabi niya. Sa di kalayuan ay natanong na ni Tyr sina Sofia at Eric na nakaupo sa unahan. Napansin niyang parang namamaga ang kalahati ng mukha ni Sofia. Isang alon ng galit na nabuo sa loob ng puso ni Tyr sa pagtuklas. Sa oras na ito, ang opisyal ay nagtalaga ng mga espesyal na tauhan sa pagbid upang mag-host ng seremonya ng auction ng Emerald Garden. Matapos gumugol ng higit sa 10 minuto ang host sa pagpapakilala sa ari-arian, kinuha din ng notaryo ang kontrata ng pag-unsiling ng manor at sertipiko ng titulo ng pabahay upang patunayan ang pagiging lihitimo nito. Kinumpirma ng mga papeles na ang lahat ng mga pamamaraan ay tunay at wasto. Matapos tumakbo sa mga paghahanda, opisyal na nagsimula ang auction. Ang presyo ng pagbid ay nagsimula sa $800 milyong. Ang bawat bid ay dapat na mas mataas sa $100 milyong. Ang presyo na ito ay medyo katamtaman dahil ang manor ay itinayo na may 1.0 o 1.2 bilyon. Ang halaga nito sa merkado ay tinatansya sa humigit kumulang $2 bilyong, kaya $800 milyong ang itinuring na naaangkop bilang panimulang presyo. Sa pagsisimula ng sesyon ng pagbid, maraming mga bisita ang nagsimulang itaas ang kanilang mga card. Ang Emerald Garden ay talagang kaakit-akit sa mga napakayaman sa East Province. Pagkatapos ng lahat, sa mga bilyonaryo, ang pera ay isang figure lamang. Isang kasiya siyang bagay na magkaroon ng gayong ari-arian para sa kasiyahan. Ang presyo ng pagbid ay itinaas sa lalong madaling panahon mula $800 milyong hanggang $1.2 bilyong. Pagkatapos, tumayo si Eric at itinaas ang card sa kanyang kamay, Hansen family would like to offer $1.4 billion.
Pinili ni Eric na itaas ang kanyang card dahil sa kasunduan na ginawa ng pamilya sa opisyal mula sa simula. 800 milyong US dollar ang batayang presyo. Hindi nila mapakinabangan ang opisyal, kailangan din ng opisyal na bigyan ng mukha ang apat na angkan. Kaya, sa wakas, napagkasunduan nila ang presyo ng 1.4 bilyong US dollar. Sa madaling salita, nasa kamay na ng pamilya Hansen ang Emerald Garden sa simula pa lang. Ang seremonya ng pagbid ay walang iba kundi isang pamamaraan para sa palabas. Direktang pinangalanan ni Eric ang pamilya Hansen na isa sa apat na pamilya ng East Province. Nang marinig ng ibang mga tycoon sa silid ang tungkol sa pamilya ni Hansen, hindi sila maglalakas loob na tumawad sa kanya. Tutal, apat na angkan sa East Province ang nasa taas ng kanilang kapangyarihan. 1.4 bilyong US dollar, ang Hansen family young master, si Eric Hansen, ay nagbid para sa 1.4 bilyong US dollar. Sino pa ang maaaring mag-alok ng mas mataas sa 1.4 bilyon? Gaya ng inaasahan nila sa simula, walang nang ahas na itaas muli ang kanilang mga baraha. Nang malapit ng makongkreto ang bentahan, biglang may malamig na boses na umalangaw-ngaw mula sa likuran. 1.8 bilyon. Boom! Ang boses na ito ay maihahambing sa isang kulog na agad na nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng bulwagan. Habang umuugong ang mga talakayan ng mga tao, ang lahat ay abala sa pagtingin-tingin sa paligid, iniisip kung sino ang napakagandang iyon na direktang nag-alok ng dagdag na 400 milyong US dollar para sa bid. Nagulat si Eric sa twist ng pangyayari. Ganoon din ang nangyari sa host sa entablado. Gentleman John, sigurado ka bang gusto mong mag-alok ng 1.8 bilyong US dollar? Saglit, lahat ng mata ay nakatutok kay Tyr. Nakita rin ni na Eric at Callum si Tyr, na nakataas ang card sa likod, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Natakot din si Sofia sa sitwasyon. Talagang tumawag si Tyr para sa bid. Nag-alok pa siya ng 1.8 billion US dollar para sa property. Matapang ba siya? Natarante si Sofia. Siya ay binalaan si Tyr ng higit sa isang beses, kahit na siya ay may pera, kaya ano? Ang apat na pamilya ng East Province ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Ngayon, papunta si Tyr sa dulo ng baril. Anak, ikaw na naman. Itinutok ni Eric ang galit kay Tyr. Hindi ka ba marunong mag-spell ng kamatayan? Mamantong hininga ang Tyr at sumagot, ano ang ibig mong sabihin, young Master Hansen? Lahat ng tao dito ay nakakakuha ng patas na paligsahan. Ano ang nagawa kong mali? Kung hindi ka masaya, maaari mong ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. Ha? Ano? Nagmura si Eric, at tinitigan niya ang host. Nagkibit balikat lang ang host at gumawa ng hand gesture na senyales na tumawad si Eric. 1.9 bilyon. Hindi kayang mawala ni Eric ang dignidad ng kanyang pamilya. Direkta niyang binawasan ng 100 milyong US dollar sa itaas ng 1.8 bilyon. Akala niya ay mapipigilan niya si Tyr sa alok. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang boses ni Tyr ay muling umalangaw-ngaw mula sa likuran, 2.2 billion US dollar. Kabanata 848. Mag-swipe card. Boom! Nagkaroon na naman ng kaguluhan sa mga tao. Ang taong ito ay nagdagdag ng isa pang 300 milyong US dollar para sa bid. Nawala na ba siya sa isip niya? Ang mukha ni Eric Hansen ay namumutla. Ramdam niya ang panginginig niya habang nagsasalita, 2.5 billion US dollar. 3 bilyong US dollar. Nandito ka ba para manggulo sa auction? Tinuro ni Callum Zonete si Tyr Summers habang nagmumura. Galit na galit si Eric na halos sa mukha na siya ng dugo. Si Chasing Wind, na nakatayo sa tabi ni Tyr, ay tumayo sa okasyon. Malamig niyang tinitigan si Callum at mahinang nagsalita, bantayan mo ang iyong mga salita. Sa nakalipas na 2 taon, ang Chasing Wind ay bihirang magpakita sa mata ng publiko. Gayunpaman, dapat na nakilala na siya ng mga young masters ng makapangyarihang pamilya tulad nina Callum at Eric, dahil sa kanyang posisyon bilang prinsipyo ng Six Doors, noong nariyan pa ang Holy Tiger. Gayunpaman, matagal na ang nakalipas. Pagamat nakita ni Eric at ng iba pa na mukhang pamilyar si Chasing Wind, hindi nila maalala kung sino talaga siya saglit. Hinala ko wala siyang pera. Nag-alinlangan si Eric na maaaring makabuo si Tyr ng 3 bilyong US dollar at itinaas ang kanyang pagdududa sa lugar. Naramdaman din ng host sa entablado na medyo pinalaki ang bid. Kung tutuusin, 1.2 billion lang ang market value ng Emerald Garden.
Walang sino man ang magiging hanggal na magbayad ng 3 bilyon para sa isang ari-arian na nagkakahalaga lamang ng 1 bilyon. Sir, if you just bid impulsively, or you are here to tease us? Grabe ang kahihinatnan, paalala ng host kay Tyr. Gayunpaman, naglabas si Tyr ng bank card at ibinigay ito kay Chae Seung-win, umakyat ka doon at i-swipe mo ito. Oo naman. Naglakad si Chae Seung-win papunta sa harap dala ang bank card, at nagsagawa sila ng live na transaksyon sa harap ng lahat. Beep. Ang isang malutong na tunog ng tiking ay nagpahiwatig na 3 bilyong US dollar ang nailipat. Matagumpay na na-charge ang card. Natigilan ang karamihan. Maging sina Eric at Callum ay natulala. This guy? Meron talaga siyang $3 billion sa kanya. Nasa iyo ang mga bola. Malungkot ang mukha ni Eric. Siya ay naapakan at ipinahid sa ground sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya. Kasunod nito, tumalikod siya at lumabas ng bulwagan. Nang madaanan niya si Tyr, nagngangalit si Eric at sinabi sa kanya, huwag kang kampante. Masama ang kamatayan mo mamaya. Hihintayin kita sa labas. Malinaw, ito ay isang banta sa kamatayan. Hindi naman naabala si Tyr sa banta ni Eric. Nakatutok ang mga mata niya kay Sofia Zonata. Si Sofia ay hindi naglakas loob na sabihin ang iba pa, ngunit patuloy niyang pinapahiwatig si Tyr sa kanyang mga mata. Umaasa siyang tigilan na nito ang ginagawa at umalis kaagad sa asyenda para hindi siya magdusa sa ganti ni Eric. Gayunpaman, bakit dapat matakot si Tyr kay Eric? Pumunta ka. Nag-aalala si Callum na baka may gawin si Sofia na mas lalong magpapagalit kay Eric. Pilit niyang hinaila palabas ng hall. Hindi naman siya napigilan ni Tyr dahil balak niyang sundan sila at ayusin ang gulo ni Sofia once and for all. Ilang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas ng Emerald Garden. Nandito itong 4 na sasakyan dahil sa tawag ni Eric sa telepono kanina lang. Lahat ng mga pasahero nito ay mga maskuladong lalaki sa itim na suit na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Mayroong higit sa 1 dosina sa kanila. Bawat isa ay naglabas ng mabangis na mamamatay tao na aura. Young Master. Nang makita nila si Eric na papalabas mula sa loob, lahat ng malalaking lalaking nakasuot ng itim na ito ay magalang na bumati sa kanila at hinarap ang kanilang Young Master. Tumanggaw si Eric. Malungkot pa rin ang mukha niya. Labis na natarante si Sofia nang makita ang mga lalaking iyon. Lumapit siya kay Eric, gustong makiusap para kay Tyr, ngunit ang natanggap niya ay isa pang brutal na sampal mula kay Eric. Sa totoo lang iniisip mo pa rin ang taong iyon ngayon. Ngayon, hindi lang ang tao na iyon ang magdurusa ng kawawa. Talagang galit na galit si Eric. Ngayon, hindi na niya kailangang panatilihin ang anumang poise bago si Sofia. Hindi siya sincere sa pagpapakasal kay Sofia. Gusto lang niyang magsaya kasama siya. Kahit napakasalan niya ito, magkakaroon pa rin si Eric ng mga relasyon sa ibang mga babae. Gayunpaman, ngayon, ang pag-uugali ni Sofia ay nagpagalit sa kanya. Kaya, nagpasya siyang iwanan ang pagkukunwari. Nagulat din si Callum na nasa tabi niya. Nagmamadali siyang lumapit at sinabing, Young Master Hansen, ang lahat ng ito ay kasalanan ng tao na iyon. Hindi mo ito maaaring ipaalam sa aking pamilya Zonata. Alisin mo ang taong ito. Tinipa ni Eric si Callum. Sabi niya, makinig kang mabuti. Kung hindi gumanda ang mood ko ngayon, gagawin kong miserable ang pamilya Zonata mo. Sa sobrang takot ni Callum ay namutla ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Sofia ng masama at malamig na sinabi, kasalanan mo ang lahat. Ikaw. Ngayon, ang mga bagay ay naging masama. Titingnan ko kung paano mo aalisin ang gulo. Napakagatlabi si Sofia. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya lang, lumabas si Tyr sa loob ng manor. Tyr, tumakbo ka, sigaw ni Sofia kay Tyr pagkalabas na paglabas niya sa loob. Nanlamig ang ekspresyon ni Eric. Pinato niya ng sampal si Sofia, you still thinking about that boy now. Gayunpaman, nabigo ang kanyang sampal na dumapo sa mukha ni Sofia dahil si Tyr, na 4 o 5 metro ang layo, ay biglang tumayo sa harapan nilang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Eric at sinumpa siya. How dare you touch my friend? Who gave you the nerve? Kasabay ng isang iglap, isang sampal ang ibinato ni Tyr sa mukha ni Eric. Pagkatapos, hinailan niya si Sofia sa gilid niya. Napakalakas ng sampal kaya pinalipad kaagad ni Tyr si Eric ilang metro ang layo. Siya ay nasugatan ng isang bibig ng dugo habang ang kanyang mga ngipin ay nabasag.
Nagulat ang lahat dahil walang mag-aakalang magiging matapang si Tyr para sampelan si Eric. Anak, may death wish ka. Nagulat din si Callum. Sumigaw siya, anong nakatayo pa rin kayo dyan? Bakit hindi nyo siya binababa? Bilis na. Saka lamang nakapag-react ang mga mandirigma na iyon. Isa-isang pinaligiran nilang lahat si Tyr ng mamamatay tao na intensyon. Tyr, tumakbo ka. Lalong nabalisa si Sofia. Subconsciously, ibinagsak niya ang sarili sa harap ni Tyr. Ngunit, bago siya magkaroon ng oras upang lumipat, ang sumunod na nangyari ay lubos na napatulala. Kasabay ng paggalaw ng isang dosenang fighters patungo kay Tyr, sinugod din niya sila. Ang bilis ng Tyr ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa mga lalaking iyon. Isang suntok ang sumasabay sa bawat hakbang niya. Natangay ng putok ang isang malaking tao. Ang masakit na hiyawan ay umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Sa loob ng 12 dosenang segundo, 12 dosenang malalaking lalaki ang nakahiga at humahagulgol sa lupa. Ito ba ay isang bagay na kaya ng tao? Hindi lang natulala si Sofia, pati si Callum sa gilid ay nagulat din. Pati si Eric na nasa gilid ay natulala. Hindi siya makapagsalita dahil sa gulat. Si Eric, bilang young master ng Hansen family, isa sa 4 na dakilang pamilya, ay malamang na nakakita ng maraming manlalaban, ngunit bihira siyang makatagpo ng manlalaban ng liga ni Tyr. Ang pamilya Mills, ang 4 na pinuno ng pamilya, ay tumaas sa ranggo dahil sa kapangyarihan nitong labanan. Kaya naman alam na alam ni Eric kung ano ang ibig sabihin ng sobrang eksperto sa isang pamilya. Pambihira ang martial arts skills ni Tyr. Siya ay dapat magkaroon ng isang malakas na koneksyon sa likod ng kanyang likod. Kabanata 849. Mali ba ang nakita ko? Matapos alagaan ni Tyr Summers ang mga lalaking ito, binalik niya ang tingin kay Eric Hansen at naglakad palapit sa kanya, hakbang-hakbang. Ikaw, anong gusto mo? Sa mismong sandaling ito, natakot si Eric sa nakakakilabot na aura mula kay Tyr. Hindi umimik si Tyr habang papalapit kay Eric na parang masama. Ay! Ako si Eric Hansen, ang young master ng Hansen family, isa sa 4 na dakilang pamilya sa East Province. If you dare to touch me, my family will definitely. Snap! Arg! Bago pa matapos ni Eric ang kanyang mga salita, tinapakan ni Tyr ang kanyang guya gamit ang isang paa. Naging sanhi ito ng pagyuko ng binti ni Eric sa isang awkward na anggulo. Ang kanyang guya ay nabali doon at pagkatapos. Ito ay trahedya. Young Master Hansen, okay ka lang. Natakot si Callum Zoneta. Hindi niya inasahan na magiging napakalupit ni Tyr na maputol ang binti ni Eric sa dalawa. Kahit noong si Eric ang young master ng pamilya ni Hansen. Ngayon na ang kanyang binti ay nabali sa kalahati ng Tyr, na alam kung paano magtatapos ang bagay na ito. Okay lang kung ginawa lang ito ng Tyr na ito dahil sa conflict ni Eric sa auction, pero ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng ito ay nagsimula ang lahat kay Sofia Zoneta. Dahil dito, mapapahamak ang kanilang pamilya Zoneta. Young Master Hansen. Young Master Hansen. Tumakbo si Callum kay Eric, kinakabahan siya kaya nagsalita siya ng daldal. Tuloy-tuloy ang pagsigaw ni Eric habang nakahawak sa kanyang binti. Ang buong katawan niya ay basang-basa sa makapal na pawis. Young Master Hansen, okay ka lang. Or you ask me, am I going to be okay? Pilasin mo lang at ipadala mo ako sa ospital. Now. Sa kanyang sitwasyon, wala ng puso si Eric na ipagpatuloy ang pakikipagtalo kay Tyr. Ang isang spoiled young master na tulad niya ay hindi kailanman nakaranas ng ganoong sakit. Ngayong bali na ang kanyang buto, napakasakit na halos gusto na niyang magpakamatay. Oo, young Master Hansen. Si Callum din ay basang-basa sa pawis habang sinusubukang tulungang makatayo si Eric. Sabay silang sumakay sa SUV na katabi nila. You are dead meat now. How dare you break young Master Hansen's leg? Maghintay ka lang. Bago sila umalis, hindi kinalimutan ni Callum na bantaan si Tyr. Ikaw din, Sofia, maghintay ka lang na parusahan ni Lolo. Magdurusa rin ang iyong ama sa iyong pagkakamali. Natigilan si Sofia sa lugar na parang troso, hindi alam kung ano ang gagawin. Malungkot na humakbang pasulong si Tyr. Ang kanyang aksyon ay nagbigay kay Callum ng isang magandang takot. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sumakay lang siya sa sasakyan at tumakas na parang nakakita lang ng multo. Walang balak si Tyr na habulin sila dahil alam niyang hindi madaling maresolba ang usaping ito. Mayroong maraming iba pang mga kadahilanan na kasangkot.
Mas mabuting maghintay sa susunod at lubusang lutisin ang usaping ito. Maya-maya pa ay bumaba na si Sofia mula sa pagkagulat. Parang papel ang mukha niya. She looked at Tyr and said, "Tyr, you're in big trouble." Ganun ba? Nagkibit balikat si Tyr at sinabing, "Huwag kang kabahan." Kaya ko naman. Ngunit, huwag na pero, alam kong natatakot ka ngayon, pero trust me, kaya kong lutisin ang lahat. Tsaka ang daming problema ng pamilya mo ngayon, di ba? Sabihin mo sa akin ang buong kwento mamaya. I can help you. Talaga. Medyo natulala si Sofia. Hindi pa rin siya lubos na naniniwala na may kakayahan si Tyr, ngunit hindi kailanman nagsinungaling si Tyr sa kanya mula sa lahat ng kanyang mga alaala. Well, trust me. Samantala, natapos na ni Chasing Wind ang mga formalidad at naglakad palabas ng Emerald Garden. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, pati si Chasing Wind ay nagulat. "Gate Master, anong nangyari?" Sa pagtingin sa malalaking lalaking iyon na nakahandusay sa lupa, si Chasing Wind ay namangha na hindi masabi. "Inutusan ako ng young master na iyon ng Hansen family sa kanyang mga tauhan na bigyan ako ng magandang bogbog. Pinali ko ang kanyang binti bilang ganti. Eric Hansen." Sumimangot si Chasing Wind, napakatapang niya, talagang naglakas loob siyang humanap ng mali sa iyo, Gate Master, may death wish ba ang pamilya Hansen? "Gate Master, ano ang ibig mong sabihin sa Gate Master?" Napatingin si Sofia kay Tyr, nagulat. "Tyr, anong klase kang Gate Master? Mamaya na lang kita kakausapin." Ngumiti si Tyr. Pagkatapos, inutusan niya si Chasing Wind na linisin ang eksena habang dinadala niya si Sofia pabalik sa manor. Noon, lagi kong naririnig na binanggit ni Isaiah ang kagustuhan ng kanyang ama na magtayo ng Royal Botanical Garden sa East Province. Akala ko nagbibiro siya noon pero hindi niya akalain na huhugutin niya ito. "I have not have a good tour with this place. Let's go for another stroll." Tumango si Sofia sa pagkataranta at sinabing, "Tyr, okay lang ba talaga? Huwag kang mag-alala, ayos lang." Magkatabing naglakad ang dalawa sa loob ng mansyon. Ngayong binili na ni Tyr ang ari-arian, kailangan na lang nilang hintayin na bumalik si Isaiah yonder, at ibibigay ni Tyr ang manor na ito sa kanya ng personal. Sandaling namasyal silang dalawa sa manor habang marami silang pinag-uusapan tungkol kay Isaiah. 2 taon na ang nakararaan, 30 higit sa mga miyembro ng pamilya yonder ang sunod-sunod na namatay. Gayunpaman, walang balita tungkol sa pagkamatay ni Isaiah. Kaya ngayon, maituturing na lang siyang nawawala. Matibay ang paniniwala ni Tyr na buhay pa si Isaiah. Naglakas loob lang siyang hindi magpakita sa hindi malamang dahilan. Nang mamasyal ang dalawa sa isang bahagi ng hardin sa loob ng manor, biglang itinuro ni Sofia ang labas ng dingding ng courtyard. Excited na tawag niya, "Isaias!" Dahil sa ibang direksyon nakatuon ang tingin ni Tyr, bigla siyang napalingon nang marinig ang boses ni Sofia. "Sofia, anong sabi mo?" "Nakita ko si Isaiah." Itinuro ni Sofia ang makitid na highway sa labas ng pader ng courtyard at malakas na sinabi. "Talaga?" Grabe ang kaba ng puso ni Tyr. Tumingin siya sa direksyon na tinuturo ni Sofia. Gayunpaman, walang laman ang kalye. Ang pamilyar na figurang iyon ay hindi makita saan man. "Walang tao dyan, Sofia. Any chance you saw it wrongly?" "Meron ba ako?" Nang maingat na tumingin muli si Sofia sa direksyon, wala siyang nakita doon. Kinusat niya ang kanyang mga mata para tumingin muli ngunit wala siyang mahanap. Ngayon lang, kitang-kita ko na siya, sa gilid lang ng kalye na iyon. Nakatingin si Isaiah sa di kalayuan. Mali kaya ang nakita ko. Parang may iniisip si Tyr, "Sofia, wait for me here. I'll go and take a look." Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Tyr sa bakod ng hardin at tumakbo patungo sa kalye. Imposibleng nagbubuga ng kakaiba si Sofia. Siguro ngayon lang niya nakita si Isaiah. Malamang dahil alam ni Isaiah na ngayon ang Emerald Garden Auction. Kaya naman, hindi niya napigilan ang sarili na pumunta rito para makita ito ng sarili niya, ngunit dahil sa takot na mahuli siya ng 4 na angkan, pinagmamasdan lang niya ang asyenda mula sa malayo. Mas kumbinsido si Tyr na malamang na ipinakita ni Isaiah ang kaisipang ito sa kanyang isipan. Naramdaman pa niya ang presensya ni Isaiah. Nasa paligid siya ngayon. Kabanata 850. Ako ang gate master ng 6 na pintuan. Nakalulungkot kahit na hinanap ang lahat ng kalapit na kalye, wala siyang nakitang bakas ni Isaiah Yoder at kinailangan niyang umalis na nakakaramdam ng pagkabigo. "Nahanap mo ba siya?"
Nalungkot si Sofia Zonete nang makitang bumalik si Tyr Summers na walang dala. Hindi. Umiling si Tyr. I know he was here. Don't worry. I will send more people out to look for him. Hanggat nasa Garza City pa siya at sa East Province, hahanapin natin siya. Okay. Parehong hindi nagtagal sa lokasyon sina Tyr at Sofia. Para mapigilan si Sofia na makaramdam ng pagkabalisa ay binalak ni Tyr na ibunyag ang kanyang pagkatao para malaman niya ang kanyang tunay na kakayahan. Ang lahat para lang matigil na siya sa takot. Pagkaalis ng Emerald Garden, dinala ni Tyr si Sofia sa opisina ng Northern Six Doors. Ilang saglit lang pagkaalis nila, may taxi na dahan-daang dumaan sa Emerald Garden sa isang kalye sa tabi nito. Sa likurang upuan ng sasakyan ay nakaupo ang isang lalaking payat na kamukha ni Tyr ang edad. Mukha siyang kaakit-akit na may gwapong facial features. Kung hindi dahil sa kanyang pagod na hitsura, hindi kalabisan na sabihing mukha siyang prinsipe mula sa isang fairy tale. Gayunpaman, nabura ng katotohanan ang anumang anyo ng aristokrasya na dati niyang taglay, at ngayon ay nagmumukha na siyang malungkot na pigire. Siya si Isaiah Yoder. Tama si Sofia, nakita niya siya. Sa kasamaang palad, hindi sila nakita ni Isaiah. Tulad ng ipinalagay ni Tyr, lumabas si Isaiah sa nostalgia pagkatapos malaman ang tungkol sa auction ng Emerald Garden. Hindi siya masyadong lumapit at nakatingin lang sa malayo dahil natatakot siyang matuklasan siya ng mga tao mula sa 4 na dakilang angkan. Gaano kalungkot na kailangan niyang lumayo sa lugar na dati niyang tahanan. Buddy, kanina mo pa ako pinapaikot sa estate, itutuloy pa ba natin? Tanong ng taxi driver na halatang inis. Dagdag pa niya, sabi ko, kung gusto mo talagang makita ang Emerald Garden, pwede. Kahit hindi mo mabili ang mga ticket, I can show you a spot where the walls are lower so you can climb over. How about it? Ayos lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Isaiah nang agad itong naglabas ng $100 na perang papel mula sa kanyang pitaka. Salamat sa gulo, sir, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ng driver. Isang huling sulyap ni Isaiah sa Emerald Garden at sinabing, Drawford Province. Habang buhay na buhay ang makina nito, mabilis na nawala ang taxi sa di kalayuan, na dumaan sa pamilyar ngunit dayuhang estate na minsang tinawag ni Isaiah. Kasabay nito, sa wakas ay dumating sina Tyr at Sofia sa punong tanggapan ng Hilagang Six Doors. Habang papunta rito, si Sofia ay labis na nag-aalala. Hindi niya maalis ang pagkabalisa nang maalala niya kung paano binali ni Tyr ang binti ni Eric Hansen. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, at maaaring ang kanyang pamilya ang susunod na biktima. Sa pagdating ng sitwasyon sa yugtong ito, si Sofia ay nasa katapusan na. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ilagay ang lahat ng kanyang tiwala kay Tyr. Gayunpaman, ito ay ang pamilyang Hansen, isa sa 4 na dakilang angkan ng East Province. Talaga bang may kakayahan si Tyr na tumayo laban sa kanila? Pagkatapos magpark sa garahe, lumabas sila ng sasakyan at dahan-daang naglakad patungo sa opisina. Sa daan, nakita ni Sofia ang mga lalaki at babae, lahat nakasuot ng itim na terno, binabati si Tyr habang dumadaan, tinatawag siyang gate master. Nabigla siya nang makitang paulit-ulit itong nangyari. Ang kanilang pananamit ay mukhang pamilyar kay Sofia, na alam na niya kung ano ang nangyayari, kahit na hindi pa siya sigurado. Pagdating nila sa opisina ni Tyr, hindi na napigilan ni Sofia at nagtanong, saan tayo, Tyr? Sino ka? May ngiti sa labi, nagtimpla si Tyr ng isang tasa ng kape para kalmayan ni Sofia ang kanyang kaba. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga blind sa opisina at pinasilip siya sa bintana. Ngayong nandito na tayo, Sofia, hindi ba dapat alam mo na kung sino ako? Sabi ni Tyr. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang isang malaking field kung saan, sa ngayon, si Zillian at Pon ay nangunguna sa pagsasanay para sa higit sa 200 mga kasama. Mula nang maghimagsik ang banal na tigre, ang hilagang 6 na pintuan ay nabulok hanggang sa kaibuturan nito. Sa nakalipas na 2 taon, ang field ay naiwang walang tao na walang gumagamit nito para sa kanilang pagsasanay. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Tyr ng Six Doors, naibalik ang kaayusan. Ngayon, si Zillian at Pon ang mangguna sa pagsasanay at mga pisikal na pagsasanay sa field araw-araw upang mapahusay ang pangkalahatang kalidad ng mga kasama rito. Sino sila? Laking gulat ni Sofia nang makita ang eksena sa field. Lahat sila ay mga kasama ng Northern Six Doors. This is its head office. So, I suppose you know who I am now.
Iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata nang hindi makapaniwala at tumingin kay Tyr. Why? Ikaw ang Northern Six Doors. Gate Master, diretsyong sagot ni Tyr. Ako ang Gate Master ng Northern Six Doors, na nangangasiwa sa martial arts community sa North. Mula sa apat na great clan ng East Province, hanggang sa pamilyang Zoneta, o maging sa Law family na pinanggalingan ni Sebastian Law, bumagsak silang lahat. Sa ilalim ng aking jurisdiction. Ito. Nablangko ang isip ni Sofia. Nanginginig pa rin siya sa gulat sa paliwanag ni Tyr. Tyr, dati, ikaw ba? Turquoise ng East Province. Tanong niya. Sabi ni Tyr, oo, nalaglag ko siya. Wala nang masamang presensya gaya ng Huquad sa East Province. Bukod dito, dahil sila ay kasangkot sa apat na dakilang angkan sa unang lugar, ang Six Doors ay hindi nag-imbestiga sa pagkawasak ng pamilya Yoder noon. Bilang Gate Master, ito ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Hahanapin ko ang hustisya para sa pamilya Yoder. Sa wakas ay bumalik si Sofia sa kanyang katinoan pagkatapos na matagpuan ang kanyang sarili sa matinding pagkabigla. Ipinaliwanag nito kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Tyr na habulin ng direkta ang tagapagmana ng pamilya Hansen. Siya ang Gate Master. Ano ba talaga ang ginawa mo nitong mga taon, Tyr? Akala ko ba nagnenegosyo ka sa Japan all this while, paano ka naging Gate Master ng biglaan? Sagot ni Tyr na may ngiti sa labi, it is a long story. I will tell you when we have time in the future. So, what is your relationship with Eric Hansen? What happened to you since your return from Japan? Tell me everything, and if you need my help, I can work everything out. Mataimtim na tiningnan ni Sofia si Tyr at buong pusong nagpasalamat, salamat, Tyr.